Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos de Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nahihilo ako na parang umikot ang buong kwarto bago tuluyang nawalan ng malay. Nang bumalik ang aking kamalayan, natagpuan ko ang aking sarili na lumulutang sa itaas ng aking katawan at nakatingin dito, at sa sandaling iyon, naisip ko na ako ay namatay. Sa gulat, sinubukan kong kumonekta muli sa aking katawan, ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, hindi ko ito nagawang ibalik. Diyos, tulungan mo ako. Kailangan ako ng aking sanggol, nanalangin ako sa aking kawalan ng pag-asa. Biglang, isang pinto ang lumitaw sa harap ko, at ang pintong iyon ay may kaparehong puti, makapal, at malambot na anyo tulad ng mga cumulus na ulap. Alam kong hindi ako magiging natatakot, ngunit ang pag-iisip na dumaan sa pintuan na iyon ay nagpabagabag sa aking sarili, naanod ako sa celestial portal, at sa pagdaan, naramdaman kong binalot ng pinakakahanga-hangang pakiramdam ng katahimikan sa isang kapaligiran ng pag-ibig, purong enerhiya ng pag-ibig. Nadama ko ang aking pagiging balanse na may ganap na kapayapaan, malaya sa mga limitasyon na nauugnay sa pisikal na katawan at hindi nahahadlangan ng anumang mga alalahanin, at ang pagkakaroon ng banal na pag-ibig ay ipinaalam sa akin na hindi ako mag-iisa sa malayo. Nakita ko ang isang liwanag na ang liwanag ay sumasaklaw sa buong kalawakan, at sa aking pagkamausisa, naisipan kong lapitan ang liwanag nang magsimula akong lumutang patungo sa liwanag na iyon. Isang matangkad at lalaking nakasuot ng puting damit ang biglang lumitaw sa aking harapan. At kahit na hindi ko malinaw na makilala ang kanyang mga tampok sa mukha, alam ko na ang nilalang ay talagang Diyos sa pamamagitan ng kaluwalhatian at sagradong kareligion na dulot niya. Sa presensya ng nilalang na iyon, sa loob ng walang hangganang globo ng kanyang maraingal na ningning, naranasan ko ang tamis, lubos na kaligayahan, at kagalakan ng walang kondisyon at walang hangganang pag-ibig, at sa loob ng kapaligiran ng maningning at kahangahangang pag-ibig ay kung saan nais kong manatili magpakailanman. Hindi pa ito ang iyong oras, dahil ang iyong mga anak ay nangangailangan ng iyong pangangalaga, sabi niya. I was praying to you na sana tulungan mo akong bumalik sa katawan ko. I want to stay here with you forever, but if I know that my children are in need of my care, bago ako bumalik, pwede ba akong magtanong sa iyo ng ilang katanungan? Tanong ko. You can ask me anything, sagot niya. Bakit may mga taong nakakatagpo ng mga anghel at Diyos sa panahon ng kanilang malapit na kamatayan ng mga karanasan, ngunit marami ang hindi nakakakilala? Tanong ko. May ilan na nangangailangan ng higit na gabay kaysa sa iba. May ilan na nakadarama ng labis na pagkawala sa buhay na kailangan nilang maranasan ang banal upang muling matuklasan ang kanilang pananampalataya at layunin sa buhay. Tinuturo namin ng mga anghel ang daan, paliwanag niya. May ilan na matatag sa kanilang espiritual na landas at direksyon sa buhay, at hindi nila kailangan ng uri ng patnubay o tulong na natatanggap ng isang tao sa isang karanasan ng banal. Sa isang near-death experience, hindi sila makakatagpo ng mga anghel o Diyos, ngunit magkakaroon sila ng mga karanasan na tutulong sa kanila sa ibang mga paraan, paliwanag niya. Ipinaalala sa akin ng Diyos na ang mga tao ay kailangang magtiwala sa kanilang mga puso at sa kanilang intuwisyon, dahil ang paggawa nito ay susi sa pagpapasya kung aling direksyon ang tatahakin. Mahalaga rin na maunawaan na ang landas ng bawat isa ay iba-iba, at hindi dapat pilitin ng isa ang iba na sundan ng isang landas na hindi sumasalamin sa kanilang intuwisyon o kanilang instincts, paliwanag niya. Masama ba ang aborsayon? Bakit at sa anong paraan partikular na nagdudulot ng pinsala ang aborsayon? Tanong ko sa kanya. Maaaring magkaroon ng epekto ang aborsayon sa individual at lipunan. Para sa individual, ang pagpapalaglag ay maaaring humantong sa pisikal at psikolohikal na trauma na maaaring tumagal ng mahabang panahon. Dapat igalang ng sangkatauhan ang bawat buhay na ipinaglihi, at dapat gawin ang mga pagsisikap na magbigay ng suporta at tulong sa mga nahihirapan sa pagbubuntis at panganganak, paliwanag niya. Noon ay ipinakita sa akin ng Diyos ang isang larawan ng kaluluwa ng isang bata na naghahanap ng isang mainit at masayang tahanan. Nakita ng bata ang maraming pamilya, ngunit hindi niya nakita ang bahay na matagal na niyang hinahanap. Sa wakas, isang araw, nakita ng batang iyon ang isang mag-asawang puno ng pagmamahal at pag-aalaga at maraming nagbigay sa isa't isa. Nagpa siya ang bata na piliin ang mag-asawang ito upang maging kanyang mga magulang, ngunit makalipas ang 2 buwan,
naging mabagsik ang relasyon ng mag-asawa. Nagpa siya ang batang babae na magpalaglag, at bilang resulta ng pagpapalaglag, ang kanyang bagong buhay ay natapos. Ang kwento ng batang babae na nagpa siyang magpalaglag ay sarili ko, at ang desisyon na magpalaglag, kahit na pagkatapos ng ilang taon, ay isang bagay na labis kong ikinahihiya. Ang Diyos, bilang sagisag ng walang pasubaling pag-ibig at pagtanggap, gayunpaman, ay hindi humatol o senisi man lang ako sa aking pinagsisisihan na desisyon, ngunit sa halip, ipinaalala sa akin ng Diyos na lahat ng tao ay nagkakamali, at ipinaliwanag niya sa akin ang kapayapaan at ang kaligtasan ay nasa aking kamay kung gagamit ako ng pagninilay at panalangin upang matutunang ituring ang iba at ang aking sarili ng may habag, upang matutunan kong mahalin ang aking sarili at ang iba ng walang pasubali. Maaari mo bang ipakita sa akin ang langit? Tanong ko sa kanya. Of course, nakangiting sagot niya. Pagkatapos ay hinawakan ng Diyos ang aking kamay bago kami agad na lumitaw sa isang kaharian kung saan ang bawat aspeto ng natural na kapaligiran nito ay maganda at walang dungis. Sa kaharian na iyon, nabasa ko ang perpektong nabuong mga talam ng esmeralda berdeng damo na napakalambot at nakaaliw sa pagdampi ng aking balat habang ninanamnam ko ang tanawin ng pinakamagandang asol na talon sa di kalayuan, isang cascade sa isang magandang berdeng burol na gumawa ng pinakakaaya-ayang tunog habang umaagos ang tubig. Nang tumingin ako sa langit, nakita ko ang isang napakalaking lungsod ng mga palasyo at magagandang gusali na pinalamutian ng mga katanji tanging gawa ng iskultura. Ang lungsod ay napapaligiran ng isang kagubatan ng magaganda at perpektong hugis ng mga puno, at sa loob ng gubat na iyon ay nakita ko ang isang kaakit-akit na berdeng asol na lawa. Nakita ko sa ibaba ng lungsod ang isang nayon ng pinakakaakit-akit at eleganteng mga bahay na napapaligiran ng mga hardin at lawa kung saan ang maliliit na bata ay masayang naglalaro. Sa mundong iyon ng panaginip, ang bawat mata ay isang tanawin, at ang bawat tanawin ay isang tanawin ng kagandahan at pagiging perpekto. Dito sa langit, lahat ay puno ng kaligayahan at kagalakan, sabi ng Diyos habang nakangiti siya sa akin. Tumingin ako sa Diyos habang nagsasalita siya, at ang puso ko ay napuno ng pasasalamat na pinahintulutan akong pumasok sa isang mundong puno ng kagalakan, kaligayahan, at kagandahan, ang perpektong mundo. Habang nakatayo ako na hinahangaan ng kagandahan sa aking harapan, nagsimula akong makarinig ng isang sanggol na umiiyak, at hindi nagtagal ay napagtanto ko na ang totoo ay ang aking anak na lalaki ang umiiyak. Alam ko noon na oras na para bumalik sa buhay sa Earth para alagaan ang anak ko. Habang nakatingin ako sa mukha ng Diyos, naramdaman ko ang init na bumabalot sa akin bago ako agad na dinala pabalik sa kontinuum ng kadiliman. Sa kawalan na iyon, muling bumungad sa akin ang pinto, at nang dumaan ako sa celestial na pintuan, natagpuan ko ang aking sarili pabalik sa aking katawan, medyo naputol mula rito. Matapos ang ilang mga pagtatangka upang muling kumonekta, nagsimula akong makaramdam ng isang kahangahangang enerhiya na nagsimulang damaloy sa aking katawan, at pagkaraan ng ilang sandali, nabawi ko ang kakayahang ilipat ito. Ang karanasang iyon sa labas ng katawan ay naganap higit sa 10 taon na ang nakakaraan, ngunit natatandaan ko ng malinaw ang lahat ng mga detalye sa tuwing sinusubukan kong alalahanin ito. Ang NDE na iyon ay isa sa mga pinakakahanga-hanga at makabuluhang karanasan sa aking buhay, at nagpapasalamat ako sa Diyos na nandyan siya para sa akin at sa mga panahong kailangan ko siya. Puno ng pasasalamat ang puso ko dahil naging bahagi ako ng buhay ng aking anak sa paglaki niya. Pinahahalagahan ko ang bawat sandali ng aking buhay, at naniniwala ako na ang bawat sandali ay sumusunod sa kalooban ng Diyos para sa akin at sa aking buhay. Pakiramdam ko, anuman ang hinaharap, magpapasalamat ako sa bawat pangyayari sa buhay ko dahil bawat karanasan ay magiging mahalagang regalo mula sa Diyos.